Naglunsad muli ang Rusya ng malaking pag-atake gamit ang misil at drone sa Ukraine. Naging pangunahing taktika ng bansa ang mga pag-ataking ito ngayong 2025. Sa pag-atake, nagpakawala sila ng maraming sandata. Maraming drone at misil ang sabay-sabay na dumaan sa kalangitan ng Ukraine mula Setyembre 19 hanggang 20. Pero sa pagkakataong ito, handa na ang Ukraine. Pinalipad nila ang kanilang mga F-17 at ginawa ng mga jet na iyon ang pinakamagaling nilang gawin. Ginawa ng mga piloto ng F-17 ng Ukraine ang imposibleng bagay magdamag, kaya halos nabaliwala ang pinakabagong airstrike ng Russia. Noong Setyembre 21 iniulat ng United 24 Media na sinabi ng Air Force ng Ukraine na may pag-atake ng missile at drone ng Russia na nagsimula noong gabi ng Setyembre 19. Malinaw na umasa ang Russia na gagamitin ang takip ng gabi upang masigurong mas maraming mga projectile nito ang makalusot sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Gayunpaman, handa ang Ukraine para sa pag-atake at agad nitong ipinadala ang mga F-17 nito upang harapin ang humigit kumulang 40 misil noong gabing iyon. Tagumpay ang F-17, hindi karamihan sa missile ng Russia tumama sa target. Hindi ito maliit na atake. Iniulat ng United 24 na naniniwala ang Ukraine na nagpakawala ang Russia ng 619 na air threats sa isang gabi ng pagsalakay. Sa mga banta, 579 ay Shahid drones na ginamit ng Russia sa pambobomba sa Ukraine buong taon. Ang mga drone mula Iran ay ginagawa na ngayon sa Russia na umaabot sa 2,000 at 700 kada buwan ayon sa intelligence report ng Ukraine. Malaking produksyon ang dahilan, kaya kayang magpadala ng Russia ng daan-daang drone sa isang atake. Hindi mag-aaksaya ng oras ang mga F-17 ng Ukraine sa mga drone dahil may ibang kontrahakbang tulad ng electronic warfare at interceptor drone. Mahigit 40 malalaking problema ang kailangang harapin ng mga piloto ng F-17. Ganoon karaming mga misil ang pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine sa overnight na pag-atake. Ayon sa Air Force ng Ukraine, iba't ibang misil ang ginamit pero tila may paboritong uri ang Russia. Ayon sa kanilang Telegram channel, ang karamihan sa mga Kh-100 at isa cruise missile na pinabagsak ngayon ay nawasak ng mga Fighting Falcon ng Ukraine. Pag-uusapan pa natin mamaya ang misil at kakayahan nitong manira. Ang nakikita natin dito ay isang malawakang pag-atake na inaasahan ng Russia na magdudulot ng matinding pinsala sa mga lungsod ng Ukraine. Hindi na bago yan. Taktika ng Russia ang pananakot. At ito ay madalas iutos ni Vladimir Putin sa kanyang pananakop. Ginawa ang mga pambobombang ito para pahinain ang depensa ng Ukraine. Kaya may ilang misil o drone na nakakapasok na buo pa ang pampasabog. Malaki ang tulong ng depensa ng Ukraine at F-17 sa pagpigil sa tagumpay ng Russia. Napigilan ng pambansang depensa ang karamihan sa mga ipinadala ng Russia sa himpapawid ng Ukraine sa 500 at 79 na Shahid type na drone, 500 at 52 ang nabaril or nailigaw ng landas. Tinapos ng Ukrainian F-17 ang trabaho sa pagwasak ng 2 Russian Iskander ballistic missile na pwedeng magdala ng nuklear at pinabagsak ang 29 na Kh-101 na inilunsad ng Russia. Seryoso ang Ukraine. Paano natin alam ito? Naglabas ang Ukraine Air Force ng video ng F-17 na nagpapakitang naitabla nila ang karamihan sa papalapit na Russian missile. Ayon sa YouTube channel ng The Sun, karamihan sa footage ay mula sa loob ng cockpit ng F-17 ng Ukraine. Paulit-ulit nating nasasaksihan ang malalaking pagsabog sa langit mula sa mga missile ng Russia. Minsan, parang promo footage ng F-17 ang makikita. Kuha mula sa labas ng jet gamit ang helmet camera ng piloto. Ipinapakita sa footage na ito ang mga missile na inilulunsad mula sa kanilang mga pylons bago dumaan sa kalangitan. Hindi sinusundan ng mga camera ang mga missile, kaya hindi natin eksaktong nakikita kung saan sila papunta. Gayunpaman, distance ka ba mamamagkus rin na magpa. Ligtas na ipagpalagay na ang isang missile na inilunsad ay isang missile na tuwirang papunta sa isa sa mga papalapit na proyektil ng Russia. May mga footage din mula sa lupa na nagpapakita ng malalaking pagsabog sa langit na tiyak ng mga missile ng Russia
Nakikita rin natin ang mga kislap mula sa anti-air system na nagpapaputok. Mukhang gumamit din ang Ukraine ng SAMs para harapin ang mga missile at drone ng Russia. Malinaw ang resulta. Umatake ang Russia, nagdepensa ang Ukraine. Kahit mahusay ang trabaho ng F-17 ng Ukraine, SAMs at Mobile Air Defense Unit sa pagtutulungan sa depensa. Kahanga-hanga, may ilang proyektil ng Russia ang tumama at nagdulot ng nasawi. Iniulat ng United 24 ang debris mula sa drone at missile na bumagsak sa ilang lugar at minsan nagdulot ng pagkamatay o sugat. Sa Dnipro, binomba ang isang residential area na nagdulot ng 1 patay at 36 na sugatan ayon sa United 24. Target ng Russia ang rehiyong ito sa buong tag-init gamit ang opensibang lupa. Malinaw na ang missile at drone attack noong Setyembre 1920 ay para takutin ang mga sibilyan ng Ukraine. Hindi pa iniulat ng Ukraine kung may natamaan bang target militar ang Russia sa Dnipro sa panahon ng pag-atake. Pero halos hindi na iyon mahalaga kay Putin. Laging tinatarget ng Russia ang mga sibilyan sa digmaan para magdulot ng takot kahit sa mga lugar na dapat ligtas sa likod ng labanan. Hanggang Hulyo 31, 13,883 sibilyan ang namatay at 35,548 ang nasugatan dahil sa pananakop ng Russia. Matutuwa si Putin na nadagdagan pa ng 1 pang patay at 36 na sugatan ang mga bilang na iyon. Hindi rin nakaligtas ng walang pinsala ang Khmelnytsky. Matatagpuan sa kanlurang Ukraine sa timog ng Ilog Bug. Naranasan ng Khmelnytsky ang sapat na dami ng mga drone at misil ng Russia na tumagos at pumatay ng isang sibilyan at nasugatan ang 2 pa. Ayon sa ulat, may pinsalang dulot ng debris at direktang tama sa Mykolaiv at rehiyon ng Kiev. Lahat ng ito ay malinaw na masamang balita para sa Ukraine. Kahit isang nasawi dahil sa airstrike ng Russia ay isa ng sobra. Gayunpaman, maaaring mas malala pa ang nangyari kung hindi naging epektibo ang magkakaugnay na air defense ng Ukraine, lalo na ang mga F-17 noong naganap ang aerial strike. Dahil sa kanila, mababa ang nasawi at karamihan sa mga missile ay hindi tumama sa target o nagdulot ng malaking pinsala. Tutukan muna natin ang mga missile ng Russia para ipakita kung gaano kalaki ang pinsala nila. Sabi ng Ukraine Air Force, karamihan sa mga missile na ginamit kagabi ay Kh-100 at isa na kilala ring X-100 at isa sa kanluran. Gawa sa Russia, ang mga stealthy subsonic cruise missile na ito ay ginawa para makaiwas sa air defense. Maaaring ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Ukraine ang kanilang F-17 para pabagsakin ang mga ito. Mas mabuting harapin ang mga missile gamit ang fighter jet na kayang tapatan ang bilis at magpalipad ng missile para sirain sila sa ere, imbes na umasa sa radar at depensa sa lupa para hulihin ang mga Kh-100 at isa, particular ayon sa missile techniques threat, kayang lumipad ng mga Kh-100 at isa sa mababang altitude. Halos yakap ang lupa, kaya literal silang lumilipad sa ilalim ng radar ng mga air defense system. Kapag tumama ang Kh-100 at isa sa target, kaya nitong magdala ng 450 kilong pampasabog, 900 at 72 libra. Nagbabago ang bigat ng pampasabog ayon sa kailangan ng Russia. Bukod sa high explosive at fragmentation warheads, kayang lagyan ng Russia ng submunition warhead ang Kh-100 at isa para magpakawala ng maraming maliliit na pampasabog. Mayroon ding version ng misil na kayang magdala ng sandatang nuclear. Ngunit ito ay tinatawag na Kh-102 at hindi ito ginamit sa pag-atake laban sa Ukraine. Nagbibigay ang Army recognition ng karagdagang detalye tungkol sa versatility ng missile at nag-aalok ng dagdag na impormasyon tungkol sa iba't ibang ulo ng pampasabog nito. Ang missile na may high explosive o fragmentation na ulo ay dinisenyo para sirain ang mga target sa lupa gaya ng gusali, bunker at pasilidad militar. Ang mga missile ay maaari ring magdala ng penetrator na ulo ng pampasabog na dinisenyo upang tumagos sa mga matitibay at nasa ilalim ng lupa na target tulad ng mga estrukturang gawa sa reinforced concrete, mga bunker at mga lagusan. May cluster munition na ulo ng pampasabog na nagpapalabas ng maraming submunition para masakop ang mas malaking lugar at sirain ang mas maraming target. Walang duda, napakadelikadong missile ang Kh-101. Ang missile na ito ay kayang iputok ng Russia mula sa malayong likod ng linya ng labanan sa Ukraine. May mga pagtatalo sa abot nito.
Ayon sa missile threat, umaabot sa 2,000 at 800 kilometro o 1,700 at 40 milya ang range ng KAC 101. Ayon sa Army recognition, mas mahaba pa raw ang abot ng missile na umaabot hanggang 5,500 kilometro o 3,400 at 17 milya. Ipinapakita ng mga distansyang ito kung gaano kalaking banta ang KAH 101 bukod sa lakas ng kargamento nito. Hindi kayang abutin ng Ukraine ang mga missile na ito sa pinagmulan nila maliban sa paminsan-minsang malalayong pag-atake sa mga base ng himpapawid ng Russia na pinagmumulan ng mga ito. Maaaring magpalipad ng KAH 100 at isa ang Russia mula sa ligtas na lugar. Kadalasan, tumutugon lang ang Ukraine at sinusubukang pabagsakin ang mga ito mula sa himpapawid. Alam natin na ginamit ng Ukraine ang kanilang F-17 para pabagsakin ang mga nakakakilabot na cruise missile na ito. Gayunpaman, ang F-17 ay isang plataporma sa himpapawid kahit gaano ito kahanga-hanga bilang fighter jet mula Cold War. Hindi kayang pabagsakin ng plataporma sa himpapawid ang mga missile kung sila lang, maliban kung gustong mamatay ang mga piloto. Kaya kailangan ng mga F-17 ng Ukraine ng sarili nilang mga missile para labanan ang paparating na KAH 101 at ang napiling missile para sa partikular na pag-ataking ito ay higit pa sa sapat para sa gawain. Ang Air Intercept Missile, Sham-L Sidewinder, ay isang air-to-air missile. Ayon sa defense blogs, ito ang missile na ilang beses nang ginamit ng F-17 ng Ukraine sa mga video ng Ukrainian Air Force. Ito rin ang perpektong panlaban sa KAH 100 at isa ng Russia. Ayon sa United States Air Force, ang Sidewinder ay isang supersonic air-to-air missile na may heat-seeking technology para mahanap at pabagsakin ang target. Bukod pa sa heat-seeking na iyon, ang Sidewinder ay may dala ring high explosive annular blast fragmentation warhead na kayang sumira sa kahit anong tamaan nito. Nakakatawa. Sa isang digmaan kung saan madalas umasa si Putin sa mga sinaunang sandata mula pa noong panahon ng Soviet para atakihin ang Ukraine, ang orihinal na version ng Sidewinder ay isa sa mga pinakamatandang sandatang ginagamit sa Ukraine. Sabi ng United States Air Force, ang unang missile ay inilunsad noong 1956, kaya ito ay klasikong halimbawa ng ADAJ. Kung hindi sira, huwag ayusin. Maaaring hindi kailangan ng Sidewinder ng pag-aayos, pero wala namang masama kung medyo baguhin o i-tweak paminsan-minsan. Kung napansin mong ginamit ng Ukraine ang Air Intercept Missile, Sham-L Sidewinder laban sa missile ng Russia, alam mong na-tweak ang version ng kanilang missile. Sabi ng United States Air Force yan, ang Sidewinder Sham-L variant ay may mas malakas na solid propellant rocket motor. Kaya mas mabilis ito kaysa orihinal na Sidewinder. May mas advanced din itong optical fuse na nagpoprotekta laban sa electronic countermeasures ng Russia. Bukod sa mas mataas na lethality, ang Air Intercept Missile, Sham-Ls ang unang Sidewinder na kayang umatake mula sa anumang anggulo. Kabilang ang head-on, kaya mas epektibo ito. Ayon sa War Thunder Wiki, ang Air Intercept Missile, Sham-L ay nagsimulang gamitin noong 1977 at may 80% launch-to-kill ratio. Hindi tiyak kung ilang Sidewinder ang pinakawalan ng Ukraine noong gabi ng ika-19 hanggang ika-20 ng Setyembre. Ngayon alam natin na 8 sa bawat 10 missile nito ay tumatama sa target. Kaya ng Air Intercept Missile, Sham-L mag-lock sa target mula 11 kilometro, higit doble sa lock-on range ng original na Sidewinder. Madaling maloko ng flare ang missile at kayang iwasan ng mabilis gumalaw na sasakyang panghimpapawid. Ngunit hindi ito mahalaga sa airstrike ng Russia dahil ang Air Intercept Missile, Sham-L ay para sa mga missile, hindi sa fighter jet. At naging matagumpay ito ng maraming beses. Ayon sa Ukraine, hindi ito ang unang beses na napatunayang mas mahusay ang F-17 at iba pang Western fighter jets laban sa missile ng Russia tulad ng KAH 101. Noong Marso, iniulat ng United 24 na nagamit ng Ukraine ang Dassault Mirage 2000 mula Pransya para pabagsakin ang parehong uri ng missile. Unang beses ginamit ng Ukraine ang French-made fighter jets. Mirage 2000 ang humarap sa KAH 100 at isa sa head-on trajectory bago magpakawala ng ditukoy na air-to-air missile sa matalim na anggulo. Kahit anong missile ito, kaya nitong agad magbago ng direksyon matapos ilunsad, kaya tinamaan nito direkta ang KAH 100 at isa. Dito, nabasag na ng Ukraine ang kodigo
Gawa ng Russia ang kanilang mga KH-101 para malampasan ang karamihan sa mga air defense system dahil sa kakayahan nitong lumipad ng malapit sa lupa. Ibig sabihin, hindi kasing epektibo ang mga Patriot at katulad na sistema gaya ng inaasahan ng Ukraine. Ang sagot dito ay mga cruise missile at F-17 na may Sidewinder. Mabilis itong makaiwas sa missile habang lumilipad at may sandatang panghuli at pwedeng sirain ang Kaksi, 101. Ang mga F-17 ng Ukraine ay gumagawa ng mga bagay na halos wala ng ibang kagamitan sa kanilang arsenal ang kayang gawin. At ito ay isang gawain na ilang beses na nating nakita na mahusay na nagampanan ng F-17 mula nang dumating ito sa Ukraine. Noong Agosto 2024 habang inihahatid pa lang ang unang batch ng Western F-17 sa Ukraine, inilathala ng Atlantic Council kung paano inaasahang gagamitin ng Ukraine ang mga jet na ito. Ayon sa Atlantic Council, gagamitin ng Ukraine ang F-17 para palakasin ang depensa ng himpapawid habang di pa tiyak ang papel nito sa labanan ngayon. Ang mga eroplano ng Kyiv ay angkop para pabagsakin ang mga misil at drone ng Russia na madalas pinapaputok sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Nagkatotoo ang mga salitang iyon. Ayon sa parehong ulat, mas angkop ang F-17 para sa trabahong ito kaysa sa mga eroplanong mula pa sa panahon ng Soviet na mayroon ang Ukraine noon. Hindi ibig sabihin na mas magaling ang F-17 na plataporma, kahit malamang tama iyon. Mas mainam ang F-17 para sa depensa sa himpapawid dahil kaya nitong gumamit ng high-tech na missile, tulad ng Sidewinders na wala sa mga Soviet-era na eroplano. Pinatibay pa ito ng defense blog. Binanggit nila na 69 lang ang mga eroplanong panghimpapawid ng Ukraine bago dumating ang F-17 sa bansa. Ginawa ng Ukraine ang lahat ng makakaya nito gamit ang mga eroplanong iyon. Kabilang na ang Mikoyan Gurevich, 20 at Su-27. May ilan na inangkop para gumamit ng NATO-compatible na bala. Kahit may sandata ang mga Soviet na eroplanong ito, kulang pa rin sila sa advanced na sensors, survivability, at weapon integration na kailangan para maprotektahan laban sa mga Russian na misil tulad ng F-17. Ayon sa Atlantic Council, maaaring hindi angkop ang F-17 ng Ukraine para sa frontline operations. Mas matatandang bersyon ng plataporma ang mga ito. Ayon sa konseho, ibig sabihin ay limitado ang abot ng kanilang radar. Dahil dito, nalalagay sa panganib ang mga F-17 ng Ukraine mula sa depensa sa himpapawid ng Russia, at kung maglakas loob ang Russia na gamitin muli ang mga ito sa Ukraine, haharap sila sa mga pinaka-advanced na Russian fighter tulad ng Su-35. Aminado ang Ukraine at mga kaalyado nito rito. At ayon sa Atlantic Council, ang unang batch ng F-17 na natanggap ng Ukraine noong Agosto ay may dalang tamang mga missile para magamit sa depensa sa himpapawid. At nagampanan nga nila ang kanilang tungkulin. Bago pa ginamit ng Ukraine ang F-17 laban sa Russian KH-100 at isa noong Setyembre, ilang beses na nilang napatunayan na epektibo ito sa depensa sa himpapawid. Noong Nobyembre 2024, iniulat ng military na ginamit ng Ukraine ang F-17 para pabagsakin ang 10 target sa himpapawid sa gitna ng biglang pag-atake ng Russia. Isa sa mga target sa rehiyon ng Dnipro ay napabagsak ng Russia halos isang taon na ang nakalipas. Tandaan, ang Nobyembre ay 3 buwan lang matapos dumating ang unang F-16 sa Ukraine. Dumaan muna sa malawakang pagsasanay ang mga piloto bago dumating ang plataporma. Ipinapakita ng kakayahan ng mga pilotong Ukrainian na pabagsakin ang ilang Russian missiles sa isang gabi, na mabilis silang nakaangkop sa dati nilang hindi pamilyar na plataporma. Lumaktaw tayo sa Enero 2025 at nalaman natin kung gaano kabilis talaga. Iniulat ng Kiev Independent na isang Ukrainian F-17 pilot ang nakabagsak ng 6 na Russian cruise missiles sa isang misyon na itinuturing na unang beses sa mundo. Impresibong nagawa ito ng piloto kahit naubusan siya ng missiles matapos pabagsakin ang 4 na Russian target. Ang 2 natitirang cruise missiles ay winasak ng F-16 cannons. Pinuri ng Ukraine Air Force Command sa Facebook ang unang pagkakataon na isang F-16 fighter jet ay nakasira ng 6 na Russian cruise missiles sa isang combat mission. Mabilis na lumago ang kumpiyansa ng mga piloto ng Ukraine sa kanilang F-17. Ngayon, nasa punto na sila na ginagamit nila ang United States made na fighter jet na ito araw-araw. At taliwas sa inaakala ng marami noong dumating ang unang batch ng F-16, ginagamit din ng Ukraine ang F-17 para sa mga opensibong operasyon.
Ayon kay General Christopher G. Cavoli ng United States Army, pinuno ng Supreme Allied Command Europe at United States European Command. Sa Senate Armed Services Committee noong Abril, sinabi ni Cavoli, lumilipad sila araw-araw, natalo nila ang maraming cruise missile threats, at nakapagsagawa rin sila ng napakaraming opensibong pag-atake, partikular na mga pambobomba sa silangan. Sanay ang Ukraine gumamit ng F-17 sa depensa at atake. Pero, tulad ng karamihan sa mga kagamitang gawa ng kanluran na natanggap ng Ukraine sa laban nito kontra Russia, palaging kailangan pa nila ng mas marami. 87 F-16 ang ipinangakong ibibigay sa Ukraine, pero mahigit kalahati pa lang ang naipadala. Naipadala na ng Netherlands ang 24 na ipinangako nito. At ganoon din ang ginawa ng Norway para sa 14 na sinabi nitong ipapadala. Nahuhuli ang Denmark, 12 sa 19 lang ang naipadala sa Ukraine hanggang Disyembre 2024 may Belgium din. Ang bansang nangakong magbibigay ng 30 F-16 sa Ukraine ay hindi pa rin nakakapagpadala kahit isa. May dahilan ito. Hinihintay pa ng Belgium ang pagdating ng F-35 na papalit sa kanilang lumang F-17 sa Air Force. Hanggang ngayon, malabo pa rin ang pangako ng Belgium sa Ukraine. Unang batch ng jet sa mga susunod na buwan pa lang, ayon noong Agosto. Umaasa ang Ukraine na agad mangyayari ang sa mga susunod na buwan. Napatunayan noong Setyembre, 1920 ang husay ng mga piloto ng Ukraine sa paggamit ng F-17. Pagdating ng 30 mula Belgium at 7 mula Denmark, lalakas pa ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Kung masusunod ang gusto ng Poland, hindi na aasa ang Russia sa airstrike tulad ng noong 2025. Maaaring makapagpahinga ang mga F-17 ng Ukraine habang hinihiling ng Poland sa NATO na isara ang himpapawid kontra Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabago at pinakamagagandang paggamit ng Ukraine sa kanilang mga F-17. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.